Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang matinding paghahanda ng mga Duterte sa nalalapit na impeachment, abay Duterte nagulantang sa matinding pasabog ng palasyo matapos sibakin bilang miyembro ng National Security Council itong si BP Sara. Abay galit na galit ang mga Alipores at dapat daw ay ibalik ito. Pero sagot ng isang Marcos supporter, so bakit mo i-retain yung isang tao na gustong pumatay sa'yo? Bakit mo bibigyan ng impormasyon ang isang tao at isang pamilya, pamilyang Duterte na gustong pumatay sa'yo? Hindi insecure si PBBM. Alam niya kung kailan siya unsecure. Alam niya kung kailan nasa bingit ng kamatayan ng kanyang sarili. Sabi doon ng DOJ, ng NBI, ng kung ano na pang ahensya, sabi nila, ang safety daw ng presidente ay isang national security matter. O, di ba sinabi yun eh? Anong sinabi ng Sara Duterte? Bakit? Ang vice-presidente ba? Hindi national security threat ang banta sa kanyang buhay? Real talk, hindi. Ito na lang po, konting analogy. Siguro naman po, alam niyo naman po ang konsepto ng isang sasakyan na merong spare tire. Ganun mo ang VP. Spare tire lang siya. Now that we have established that, nag-issue siya ng death threat. Ano ang ginawa ng ating gobyerno? Yung kanyang threat was considered an active threat. Hindi po ito simpleng pagbabanta. Ito ay banta na pwedeng mangyari. Bakit? Kasi Sara Duterte has the means. Vice-presidente siya. May impluwensya siya. May kurakot siyang pera. Kayang-kaya niyang ipatira ang presidente. Kayang-kaya ho niyan. In fact, siya na nga rin ho ang nagsabi na may kinausap na siya at umukay na. Wala nang problema. May usapan na. Not only that, siya din ang may motibo. Sino bang beneficiary kapag napatay ang presidente? Hindi ba si Sara? May balita na lumabas na si Sara mismo, alam niya, bago siya tumakbo bilang vice-presidente, alam niya na hindi matatapos ni BBM ang kanyang term. Either mamamatay o maaksidente. Do you think it is an accident? Naisip lang nila? No, may plano na. Nabisto lang ni Sara. Kuda kasi ng kuda eh. O din nalik niya yung sarili nilang plano. At dahil nga sa sunod-sunod na pambabalahura ni Inday Sara sa gobyerno at sa bayan, abay retired AFP at PNP may matinding panawagan. May grupo ng mga retired na AFP at PNP, matindi tong grupo na to Kasi sabi nila, naniniwala sila doon sa investigasyon ng Kamara tungkol doon sa paglustay ni Sara ng pundo ng bayan. Grabe ang ginawa ni Sara. Dapat na mag-resign na si Sara Duterte ayon dito sa grupong ito. Pero ganun din daw, si Martin Romualdez din daw, speaker ng Kamara, grabe rin daw ang itong issue, pork barrel na pang-eleksyon. Kaya sabi ng grupong ito ng mga retired na mga AFP at PNP, pareho na yan mag-resign. Ayon sa grupong ito, ang unahan na daw dapat ni PBBM ang paglilinis ng gobyerno. Ang grupong ito, may tiwala pa sila kay PBBM pero walang tiwala kay Romualdez. At lalong wala rin silang tiwala kay Sara. Yan pong statement na yan galing sa mga retiradong AFP at PNP officers. Halita po yan ng mainstream media. Sa tingin nila, pareho na dapat mag-resign si Romualdez at saka si Sara. Kasi yung issue daw kay Sara sa confidential funds, napakalinaw, paglulustay talaga ng pondo ng bayan. Ganon din daw yung iba pang mga corrupt officials. Ibang klase rin itong grupong ito Pero dahil nga sa mga pagpapakalat ng paninira sa ating Pangulo at mga pasimuno ng gulo, abay retiradong kapitan, delikado. Narinig niyo naman po ang sinabi ni General Bronner na kapag ikaw isang miyembro ng military, hindi ka po pwedeng sumali or mangingialam sa usaping politika, dapat neutral ka lang. Na kung hindi ka man loyal, sabi ni General Bronner dyan, kung hindi ka loyal sa tao, maging loyal ka sa serbisyo. Diba Dado? Narinig mo Dado? Kaya Dado, sa ginagawa mo Dado, may possibility na yung ginagawa mo matatanggalan ka. Matatanggalan ka ng pension. Kasi actually mga kapabayan, itong si Dado kasi puro yabang, puro hamon. Hindi ka sumasali pagdating sa usaping politika. Dapat neutral ka lang. So ang ginawa nga ni Dado, sa bagay si Dado may karapatan naman mag-react kasi siya ay retired na. Yun nga lang, retired siya, wala namang kwenta. Hindi ko nga alam kung si Dado may star ito Ito si Dado, ang lakas maghamon. Nung hinarap nung kapwa niya retired military, hindi nagpapakita. Kung saan, magkita sila dun sa may kwek-kwekan, natakot yata tusukin ng barbecue stick, hindi sumipot. Kaya may possibility itong si Dado matanggalan ng pensyon sa ginagawa niya. So ayan mga kababayan, eto na yung sagot sa mga nagdududa at sa mga nagsasabing dinadaga ang Pangulong Marcos. Eto, unang aksyon
sibak sa pwesto sa pagiging miyembro itong Vice Presidente sa National Security Council. Tama naman, tamang tanggalin talaga. Ba't mo bibigyan ng mga impormasyon tungkol sa security kung mismong Vice Presidente ang nagbabanta sa ating Pangulo? Kaya dapat lang natanggalin to. At eto na nga, yung unang galaw ng ating Pangulo. Yan ang sinasabi natin. Masyado nyong minamaliit ang ating Pangulo. Nakakalimutan nyo ata, Ilocano yung Pangulo natin. O Kisti Sabana, nagbasit pinagkita yun dito Pangulo tayo. Si kayo nga Duterte. Patiltilanda kay Tupay. O diba? Masyado nyong minamaliit ang ating Pangulo. Dinadaga daw. Takot daw. Bakit hindi daw i-impeach? Aba, dahan-dahan lang mga kababayan. Tingnan nyo kung paano pabagsakin ang mga Duterte. At yung mga masyadong maangas dyan, tulad ni Dado, sige, tuloy mo pa yan. Matatanggalan ka daw ng pensyon na. Buti nga sa'yo. Masyado kang mayabang eh. Sabi ko nga sa inyo bagong taon, unang patikim. At hindi lang yan mga kababayan. Meron pang panawagan na pang-apat na impeachment complaint. Kung saan mga congressman naman ang maghahain nito. At ang matindi, abay may mga pinapakalat na naman itong mga alipores ng Duterte. Tulad ni Panelo. Anong sabi niya? Propaganda lang yan para pabagsakin ng Duterte. Anong propaganda? Propaganda pa ba yan? Yung ginagawa ng Kongreso? Halos lahat na nga eh. Kung sino yung mga nagpa-file ng complaint. Sa tingin mo ba Maka Marcos lahat yan? Yung mga iba dyan, ibang grupo. Walang pinapanigan, kundi katotohanan lang. Nakikita kasi nila, binabalahura tayo ng Vice Presidente natin. Kaya ganyan. Kaya nga sinusuportan nila yung impeachment. Tingnan nyo yung galaw ng INC. O anong sabi ng INC? Sila gusto daw ng kapayapaan. Ibigay na natin yung kagustuhan ng INC, mga kapatid natin, na magrarally sila para sa kapayapaan. Pero itong mga DDS, malabo yan. Yung prayer rally nila na maisog. Sabi nila, panalangin lang namin ng kapayapaan. Pero yung mga banner, nakita nyo? Adik, BBM resign, bangag. Diba? Ang galing Galing talaga. Ganyan kay kasinungaling. Kapal na mukha nyo. Ito yung matindi natin pag-uusapan. Matutuloy yung impeachment. Sigurado naman yan sa Kamara. Pagdating sa Senado, mga kaibigan, dyan tayo magkakaroon ng 50-50. Ngayon, ang gawin natin, tignan natin kung sino yung mga senador na against sa impeachment. Yung mga ayaw sa impeachment. Huwag nating iboto sa susunod. Malapit ng eleksyon. Ilista nyo na yan. Yung mga against sa impeachment, yung mga tropang Duterte. Naku, X yan mga kababayan. Gusto nyo pa ba na makapasok itong mga Duterte? Kitang-kita sa mga survey mga kababayan. Na ayaw, sinusuka na ng taong bayan. Itong mga Duterte. Ay maswerte lang si Bongo. Kasi nga dahil sa malasakit niya. Pero tignan natin itong mga susunod na survey. Pababa na yan, pabagsak na din yan. Yan din, yung Willie Revillame. Naku po, magising-gising na po kayo mga kababayan natin. Kung tulong lang at tulong ang pag-uusapan. Mas maigi pa, eto naman para lang sa akin, okay? Kung tulong lang at tulong yung pag-uusapan. Yung quality, yung hindi na binivideo, yung hindi na pinapangalandakan. Si Pacquiao at si Chavit. Kung tulong lang ang pag-uusapan. Hindi yung ganito, peking pagtulong. Hindi naman niya pera yan yung pinamumudmud sa inyo. Tapos gagawin nyo pang senador. Siya na nga nagsabi, anong gagawin mo sa Senado? Di niya daw alam tapos iboboto nyo pa yan. Wala na ang alam. Gusto nyo pagdagdagan ng Robin sa Senado. Magising naman kayo mga Duterte. Supporter. Again ulitin ko po. Kung pagtulong lang ang pag-uusapan, mas pipiliin ko na lang itong si Pacquiao at si Apo Chavit Singson. Magaling po talaga yung mga yan pagdating sa pagtulong. Pero yung iba, peke po yan. Para lang sa harap ng camera. Pero syempre, mga kababayan, ang piliin natin yung maganda ang track record. Yung tunay. Yung totoong nagmamahal sa ating bayan. Hindi yung sikat, pero wala namang utak, puro lang kuda sa harap ng kamera. Pero gawa, wala. X. Mag-research po tayo. Wag po tayong umaasa kung ano lang yung ating nakikita sa harap ng social media. Kung sino nga ba yung mga tunay. Pag sinabi nating tunay, sila pa po yung hindi po napapansin. Sila pa po yung wala sa survey. Maliban lang kay Marcoleta tsaka kay yung bulaang pastor. Kaya sana maibalik natin yung mga tunay. Kaya mga kababayan, parang awa nyo na. Huwag nyo lang ibalik itong mga halimaw na naghari-harian dito sa bansa natin.
Ibalik natin yung maaayos, no, yung tunay na nagmamahal sa ating bayan. Kaya suportahan din po natin itong Pangulo natin. Kung ano man yung mga galaw nila. Again, kung may nakikita tayong problema sa mga pinaggagawa ng Pangulo, abay batikusin natin. Wag po tayong maging tanga-tangahan din. Pero again, wag yung punto na manggugulo tayo. Kaya mga kaibigan, magtiwala tayo sa Pangulo. Eto na, nag-uumpisa na nga O tinanggal nila si Inday Sara. Kasi naman, nagbabanta na nga tapos kasali pa sa National Security Council. O di ba? Ito talaga ay good news para sa ating lahat.